Pag umabot kayo ng edad 50, mapapansin niya parang lumiliit ang mga kamay natin. 'Di ba? Kahit medyo tumataba, parang lumalambot ang braso, minsan nalalawlaw dito sa may braso natin, pati yung binti natin at hita lumiliit. So ano ba nangyayari? Ang tawag po diyan sarcopenia. Nangyayari ito sa lahat ng tao. So, pag lalaki, bumababa ang testosterone level, mas humihina tayo, mabagal metabolism. Sa babae, nagme-menopause din. Ayan, no? Pumapayat. Pero ano ba talaga nangyayari sa katawan? Ito po yung anatomy ng muscle natin sa paa. Yan, tingnan nyo. Sa edad 30 years old, ang ganda ng hita natin. Ang laki ng muscle, oh. Diba? Kayang-kaya natin tumakbo na mabilis. Yan ang paan ng 30 years old on the average. Pagdating ng 50 years old, nakita nyo, medyo pumapayat na. Pero okay pa. Pagdating ng 65 years old, halos kalahati na lang yung muscle o wala nang kalahati yung muscle. Kaya nga po, pag edad ng 50, 60, dahil maliit na ang muscle, yung hita natin parang puro taba na lang ang natitira dyan. Kaya na-off balance na. Walang balance, natutumba, hirap na umakyat ng hagdanan, pag nakahiga, hirap na tumayo, hindi na maka-squat, 'di ba? Parang walang lakas, 'di ba? Kaya delikado baka matumba. Medyo unstable na tayo. Tsaka konting lakad lang pagod na kasi nga lumiliit talaga ang paa. Yan ang natural progression ng pag-edad. Pero gusto natin mapigilan 'to. Okay, sa harap naman ng paa, ganun din. 30 years old, 50 years old, 65, papayat ng papayat. So, sino ang pumapayat? Edad 50, 60, pwedeng kulang ka sa protina. Mamaya magtuturo tayo high protein foods. Baka puro kanin, walang ulam, pwede rin yon. Pwedeng walang exercise, kaya nangihina rin yung muscle. Pwede rin may mga sakit, mga high blood, diabetes, at overweight. Ano sintomas? Yun na nga, hirap na tumayo, hirap na magbuhat, wala nang balance, at talagang mararamdaman mo pati dito. Medyo nalalawlaw yung balat dito, pati dito sa dibdib, sa tiyan natin, pati bilbil natin lumalaki. So, yung muscle napapalitan ng taba. Ito mga risk factor natin, siyempre mas matanda, mabagal metabolism, hindi na mas gumagalaw. O baka may mga sakit, o baka may diabetes, o baka overweight, di ba? So, maraming tao may ganito, 1 in 3. Ano mga healthy foods? First, pwede natin, at least huwag kakalimutan ang itlog. 1 to 2 eggs in a day. Pwede po yan. Bilang cardiologist, alam ko, nasasabihan kayo minsan na ingat sa egg yolk, may cholesterol, pero ito lang ang mura eh. Tsaka ito high protein eh. Kaya para sa akin, okay na yan. 1 to 2 eggs in a day. Kung takot kayo sa cholesterol, di wag niyo ubusin yung egg yolk. At least yung egg white o yung isang egg yolk na lang kainin niyo. Wag nang dalawa. So, whole eggs, nakita niyo, kompleto siya. Minerals and vitamins. Napakaganda. May calcium siya, may vitamin D, may potassium, at high protein ang itlog. Lalo na yung egg white natin. Ayan o. Hindi pa ganun kataas calories. Hard-boiled egg, maganda. Vitamin A, B, D, at E. Bihira lang ang pagkain na may vitamin D. Meron to. So, other sources of protein, isda. Pwede yung mga sardinas natin, bangus, tilapia. Okay lang yan. Ako mahilig ako sa tilapia. Kita mo. Sa 100 grams ng tilapia, 18% 18 grams ang protein. Pero ang hipon, mas mataas pa, 21 grams. Pero sobra naman mahal. Dilis. Dilis, pwede rin. Sardinas, 19 grams. Tuna. Galunggong. Galunggong, pwede na rin yan sa atin. Yung mga favorite ko. Yung, banak ba yun yung kinain natin, Doc Lisa? Sari-saring isda eh. Ang kinakain namin. Pwede rin ang mani. Diba? Pero ang mani, konti lang kakainin mo. Nilagang mani. Diba? May protein din siya. Pwedeng pang merienda. Mga beans, sari-saring beans, monggo. Pwede. Ito mga red bean, black bean. Okay lang po sa arthritis. Ha? Hindi po bawal. Nagsabi na yung mga rheumatologists. Okay lang. At least 1 cup. At least monggo. Tapos may gulay. Napakaganda. Kasi may protein na to. Vegetable protein.
Diba? Munggo, tsaka tokwa. Okay, tofu, tokwa, napakaganda po niyan. Protein siya eh, healthy protein. So, kapalit siya ng karne. Taho, matamis eh. Ang problema sa taho, dahil sa sobrang tamis, baka magka-diabetes tayo. So, yung benefit ng taho, nababawasan kasi nga sa arnibal. Unless hindi ka na mag-arnibal. Ito yung mga pagkaing mataas pa talaga sa protein. Pwede natin pakita, Doc Lisa. Handahan. Mataas talaga ang beef eh. 26%, 26 grams. Kaya lang, syempre, mahal ang beef. So, pag nagkakaedad, ang point ko, pwede itong mga beef, chicken, more chicken and fish. Ito nga, may goat, may rabbit, ang taas din ng protein. May lamb, may duck, may salmon pa. Pero the point is, yung kanin, mas babawasan, yung ulam, mas dadamihan. Yan ang maganda sa may edad. Okay? Baka may pambili na yung mga may edad. Kasi, ang problema, kung puro kanin lang kakainin natin, tapos dalawang perasong tuyo lang, talagang manghihina talaga. So, pag nagkakaedad, manghihina na, wala nang muscle. Tapos, kinakain mo, wala pang protina. Kasi protein yung pampalakas ng muscle. Diba? Hindi naman pwede high protein. Yung iba naman, OA naman. All protein, walang kanin. Yung tama-tama lang. May protina, tapos yung kanin, wag na masyado damihan. Hanggang 1 cup na lang. Pag nanghina kasi muscle natin, ang problema, yan na nga po, mas mahina gumalaw, matagal makarecover, osteoporosis, mas natutumba, yan, hindi na makagalaw. So, pag hindi ka na makagalaw, hingal ka na lagi, wala ka nakakausap, bad for mental health, nai-stress yung pamilya, naalagaan ka pa. Oatmeal, okay din. Okay, may protein din konti, more carbs, pero high fiber and pampababa ng cholesterol. Gulay, may gulay na high protein din. Spinach, broccoli, cauliflower, mahal lang. Yung mga kangkong natin, pwede mushroom, ang taas ng protein, 38%. Although ang vegetable protein, hindi siya kasing lakas ng animal protein, pero healthy naman siya. Ayan. So, pwede po yan. Yan ang mga high protein natin, yung mga green leafy vegetables. Sa seafoods, hanggang hipon lang marirecommend ko Mahal nga siya, pero 24 grams. Itong iba, syempre, sobrang mahal. Lobster, mga iba. Tahong talaba, hindi ko gano'ng ma-recommend kasi minsan may red tide may mga issue tayo sa Pilipinas ng red tide. Baka matsambahan tayo ng red tide, lalo na sa senior. Magtae, delikado. Ayaw natin. So, hanggang hipon, safe siya sa red tide. Ito yung mga high protein, Itlog, mura. Tuna, pwede. Mga canned tuna natin, pwede na po yan, 25 grams, kung talagang walang mabili. Kahit sardinas, okay din, 13, 25 grams. Ang problema lang sa delatang sardinas and tuna, maalat lang. So, wag mo na dagdagan ng alat. Siya na gamitin mong pampaalat. So, lagyan mo na lang ng sahog. Isda, ito karne, syempre high protein pero ang taas. Tokwa, beans. So, yan ang mga protein needs. So, high protein, tapos dagdagan ng exercise, di ba? Anong mga exercise? Simpleng exercise pag may edad na. Hindi na pwede yung mga pambata na squat o yung mga barbell, yung mga hindi na kaya ng may edad yun. So, ganito lang. Pag magpapalakasin mo yung hitang humihina, upo tayo lang. Laging may silya. Lahat ng exercise may silya para hindi ka matumba. So, pag nag-i-squat ka, bibigay na yung hita mo, upo ka lang sa silya. Ayan, hindi ka matutumba. Ayan, pag magtitiptoe ka, toe stand, nagtitiptoe ka para lumakas yung binti natin, dapat may silya para hindi ka rin matumba. Sa dumbbell, magaan lang. 2 pounds, 3 pounds, 4 pounds, pwede na yan. Pag ganyan, pataas. Unti-unti. Ayan, resistance, pampalakas. Ayan, squat sa silya. Gawin mo to 10 times. Kala nyo simple. Pagdating ng 10, sasakit na tong hita nyo. So, pwede yan everyday. Tapos yung paa, pwede pa side view din. Everyday. 10 counts. Meron din kami tinutulungan sa product
Birch Tree Advance, ito lang yung tinutulungan namin. Kasi nga, wala po ako tinatanggap kami ni Doc Lisa dito kahit piso. Ang sabi ko lang doon sa company na magbibigay tayo ng libreng Birch Tree Advance sa mga mahihirap. Ginagawa naman namin to lagi. Actually, every month may labas kami. Minsan twice a month mga. So, itong Birch Tree Advance, ito yung nutritional drink. Ito talaga yung para sa na-stroke, bedridden, may cancer, may TB, may sakit, o kahit walang sakit, mayroon siyang protein na casein protein, whey protein. Ito ginagamit ng mga bodybuilder. Ano, nakasama na. Hindi siya ordinary gatas na yung Birch Tree na pang bata. Iba po yun. Ito pang senior talaga. High protein siya talaga para sa muscle. Kompleto siya sa vitamins and minerals. Pang senior siya, may calcium, may vitamin D, may potassium. Pag uminom ka nito sa baso sang araw, hindi mo na kailangan mag-vitamins. Sobra-sobra na po to. So, ito po yung pangalan. So, drink po siya, iniinom. Hindi siya kapsula, hindi siya tableta. Okay? Other tips para bumata, dapat healthy yung mindset. Kahit anong edad, masaya ka, ginagawa mo mission mo. Kahit 70, 80 years old ka, isip, parang yung feeling mo bata pa rin, di ba? Kahit minsan kulubot, maganda pa rin. Healthy mindset. Huwag mo isipin matanda ka. Gamitin yung utak. Pag tumatanda tayo, talagang makakalimutin. Nakalimutan mo na yung pangalan ng mga kaibigan, kahit yung bagay. Kasi bumabagal yung brain at may tinatawag na cerebral atrophy. Lumiliit yung utak pag tumatanda. So, gamit ng gamit. Kahit retired ka na, mag-volunteer ka, magturo ka sa mga mas bata. Gamitin mo. Pag ikaw nagturo, doon ka matututo. Ulitin ko. Pag ikaw nagtuturo, ikaw ang natututo. Yun ang maganda doon. Diba? Kasi teaching, mapipilitan ka mag-aral eh. Walking, habang naglalakad, parang nag-meditate ka, magandang tanawin. Diba? 3,000, 5,000 steps in a day, pwede na po. Lalo na pag senior. Huwag nyo nahabulin yung 10,000. Kung kaya nyo 10,000, why not? Diba? Pero 3,000, 5,000, pwede na kahit 5 days in a week. Helping other people, pampabata yan. Diba? Pag nakakatulong ka sa iba, mas masarap pakiramdam mo. At least nakagagawa mo yung mission mo sa buhay. Healthy diet, tinuro ko na sa inyo. Physically fit, dancing daw, Zumba, maganda daw to. For balance, ito daw pinakamaganda exercise sa may edad. Relation, dapat may nakakausap na tao, hindi pwede nakakulong lang. Kasi pag na-isolate ka, madidepress ka, mas tatanda na mabilis. Pero pag marami kang kausap, busy ka, nagtuturo ng bata, nag-aalaga ng matanda, lahat to maganda sa experience mo. Massage, may tulong, antioxidant foods, exercise, sapat na tulog, at maraming tubig. Nakalimutan ko sabihin, 8 to 10 glasses of water. Iwas sa mga matataba, mamantika, sigarilyo, alak, obviously. At syempre, pag may high blood, may diabetes, may mga gamot sa high blood, may mga gamot sa diabetes, may mga gamot sa sakit sa puso na makakatulong din magpahaba ng buhay ninyo. Sana po nakatulong itong video natin. God bless po.